Next na pag-uusapan natin ay ang diesel electric power plant. So una, punta tayo dun sa ating general layout ng isang diesel electric power plant. Okay, makikita natin dito sa ating diesel electric power plant, ang nasa pinakagitna, yun yung tinatawag nating diesel engine. And ang isang general layout, nandyan yung mga sumusunod. Itong part na to, ito yung tinatawag na fuel system. Okay, so yan yung nagpo-produce or nandyan yung pag-supply ng fuel. And meron rin tayo diyang lubricating system. So of course, dun sa mga possible losses, especially dun sa heat loss or the friction loss. Then, at the same time, meron rin tayong cooling system doon sa fuel exhaust. And then, meron tayo diyang intake and the exhaust ng mga gases natin. And, syempre, ang diesel engine, although yan yung pinaka prime mover ng isang power plant, hindi naman yan gumagana ng kusa. Meron rin magpapagana dyan. So, yun yung tinatawag na starting system natin. Yun yung compressor part. Then, syempre na-connecta na yun sa generator para makaproduce ng power. Okay, para tumagal yung isang electric power plant, syempre meron dyan tinatawag na governing system. So, ang function niyan is to maintain yung speed ng diesel engine natin. So, nagva-vary yung supply din ng fuel based doon sa load na meron doon sa ating engine. So, ang focus naman natin dito sa diesel engine power plant is yung diesel engine. So, for the definition, ang isang diesel engine, nabanggit nga natin, yan ay prime mover ng isang power generation plant kung saan ang capacity ay nasa 101 horsepower up to 5,070 horsepower. So, binigay na rin natin dito yung mga ilan sa mga advantages ng isang diesel engine. So, una, yung fuel ng diesel engine is cheaper kumpara dun sa ibang mga fuel. Then, pangalawa, wala siyang matagal na pagpapainit o no long warming up. Then, pangatlo, so no standby losses. Pang-apat, meron tayong uniform efficiency doon sa sizes. Sa mga sizes. And pang-lima, simple lang yung kanyang layout. And ang pang-anim na pwede nating sabing advantage is maliit lang yung water supply doon sa cooling system. So, yun yung mga advantages ng diesel engine. So, punta na tayo dun sa mga i-discuss natin. So, una, yung energy conversion natin. So, naka-layout dito kung ano mangyayari dun sa flow of energy natin. So, umpisa, meron tayong heat. Then, magiging indicated power. Then, after yung indicated power, magiging brake power. Ang brake power, yan din yung power dun sa shafting. Then, after nun, nakakonekta yan sa ating generator unit, yun na yung generated power. So, kaya ganyan yung flow natin. Pinapakita rin dyan na ang may pinakamalaking value dyan is yung heat natin, which is the heat supply. Paliit yan ng paliit hanggang makarating sa generated power. Siyempre, may mga losses yan along dun sa conversion niya. So, define na natin yan isa-isa. Yung mga formula natin involved. We have the heat supplied. Yan ay galing sa fuel. Kaya ang formula natin is the mass flow rate ng fuel multiply sa heating value. Kaya na-discuss na naman natin yung heating value sa fuels and combustion naman natin. Then yung air-fuel ratio, hindi naman ito bago. Air-fuel ratio is simply the ratio of the mass of the air and the mass ng fuel. Tuloy tayo. Doon tayo sa volume displacement sa cylinder. Okay, so this is the formula
volume displays, pwede sabihin LANC. Okay, marami tayong N, no? Ang L natin is the stroke. Okay, or the length of the cylinder, pwedeng ganon. Siyempre, area ng cylinder, cross-section. So, pi over 4 diameter square. And ang diameter natin, tinatawag yung bore diameter. So, minsan bore lang sa problem. N is the engine speed. N sub C is the number of cylinders. N sub P is the number of piston actions. Then, pag walang sinabi sa problem, sa dalawang yan, syempre ang assumption natin, 1. Hindi pwedeng 0. Ha? Then, ang K natin, tinatawag natin ang stroke factor. So, ang K natin, pagdating sa diesel, dalawa yan. Either 1/2 or 1. 1/2 yan kapag 4-stroke cycle. 1 naman kapag 2-stroke cycle. Then, tuloy tayo. Meron din tayong tinatawag na volumetric efficiency. That is simply the ratio of the actual air na pumapasok sa engine kumpara doon sa volume displaced. So, yun yung volumetric efficiency. Then, meron din tayong tinatawag na piston speed. Ang speed ng piston, we have the formula 2ln. Ang L, take note, that is the stroke. Bakit twice? Kasi syempre, yung piston natin tataas and at the same time bababa para makakomplete ng isang revolution. Kaya meron kang multiplier na 2. Then we have also the mean effective pressure. Pag sinabi nating mean effective pressure, that is the average pressure or the area under the curve doon sa tinatawag na indicator diagram natin. Kaya meron tayong formula rin, no? Ito yung formula kung binigay ang data ng isang indicator card diagram. So, wherein A sub I is the area, scale, SCA, spring scale, L sub I is the length ng indicator card. Meron tayong power. Ang power natin, nagkaklasify yan, depende dun sa point na gusto mo ang kuhanan ng power. Kaya nakita naman natin kanina, sa flow natin, kay palit ng palit yung power. So, generally, power can be solved through mean effective pressure times the volume displaced. Simulan natin, we have the indicated power. Kaya tinatawag din ang indicated power as the power produces in the cylinder. Kaya yun yung term niya, produces, present tense. Okay, so this is the formula. So, same lang dito sa ating general formula. Kaya lang take note the subscript. You have the mean effective pressure indicated. May subscript I. Next, we have the brake power. Okay, so ito naman yung power na nasa shaft. Nabanggit na natin yan. This is the formula. So, nababago lang yan. Depende sa klase ng power. Kung brake power, the brake mean effective pressure naman. Okay, so ito nga yung flow natin ng indicator and brake power. So, between them, meron tayong tinatawag na friction power. Yun na nga yung power loss due dun sa shafting, friction. So, this is the formula. Simply the difference ng indicated saka brake. Then, at the same time, meron rin tayong tinatawag na mechanical efficiency sa part na yan. So, that is simply the ratio of the output over input. So, sa part na to, ang output is brake, input is indicated power. Aside sa mechanical, meron tayong electrical efficiency din. Since nakakonect din sa generator, pwede rin natin tawagin generator efficiency. Ito yung part na yon. So, ang output is the generated power at yung pinaka-input sa generator is yung brake power. So, yun yung dalawang efficiency natin. Mechanical at electrical. Aside doon, meron din tayong ibang klase ng efficiency. Ito yung tinatawag na thermal efficiency. So, ito pa rin yung flow of energy natin para makita, no? So, in thermal efficiency, meron yung tatlong klase. From the word thermal, involve yung heat. So, meron tayong tatlong types. Una, we have indicated thermal efficiency. So, ito yung magka-partner, heat at saka indicated power. So, ang output is the indicated, ang input is the heat.
Then, meron din tayong tinatawag na brake thermal efficiency. So, magka-partner, syempre, heat at saka yung brake power. Then, lastly, we have the combined or the overall thermal efficiency. Yan naman yung dulo-dulo. Ang magka-partner is the heat at saka yung generated power. So, kaya yan yung formula natin. Okay, so hindi naman yan magkakaiba yung formula. Same lang format, no? Yung term niya lang talaga yung mahalaga. Okay, may isa pa tayong efficiency. Ito yung tinatawag na engine efficiency. Ganun din, meron tayong tatlong klase ng engine efficiency. Siyempre, depende sa power or point na gusto mo i-consider. Ganun ulit, we have the indicated engine efficiency. Yung formula, madidistinguish naman yan dun sa subscript. Ang definition ng engine efficiency is thermal efficiency over the cycle efficiency. Tuloy muna natin. Meron tayong brake engine efficiency. Ito yung formula. Brake naman siya. Combined overall engine efficiency. Ang partner niya may combined thermal efficiency. Basta yung tatlong yan, ang mahalaga sa engine efficiency, thermal over cycle. Ano ba yung cycle natin? Yung cycle natin, yun yung ideal efficiency or ideal natin cycle, which is the diesel. Since yan ay nasa diesel power plant. So kung i-recall natin sa internal combustion engine natin na topic, ito yung formula natin. So, may mga involved dyan. Alam naman na natin yung mga parts siguro dyan, no? K is the ratio of specific heat. RC is the cutoff ratio. RK is the compression ratio. Tuloy pa tayo. Meron din tayong tinatawag na specific fuel consumption. So, ganun pa rin. Tatlo pa din yan. At meron tayong indicated. Meron tayong brake. Meron tayong combined. Okay, so ang mahalaga dyan is the format ng formula. Pag sinabi mong fuel consumption, that is mass of fuel divided by power. Okay, nagbabago lang yung power. Depende sa klase ng consumption. Okay, next. Meron tayong heat rate. Ang heat rate naman is the ratio ng heat at saka power. So, tatlo yan. Meron tayong indicated, meron tayong brake, meron tayong combined heat rate. So, ulitin lang natin ha. Ang heat rate is heat supplied over the power. And last na ibibigay natin dito is yung engine natin operated at high altitude. So, syempre, yung mga lugar natin, hindi naman yan laging patag. So, meron tayong formula dyan. So, this is the formula kung gusto natin kunin ang actual power at a certain elevation. Meron tayong mga parts dyan. We have the P sub S. Ang P sub S natin is the power at the sea level. We have the P actual. Yan yung ating pressure actual. Meron tayong temperature actual. And yung dalawang yan, ito yung computation natin. So, we have the empirical formula. Ang actual pressure is 29.92 minus H over 1,000. Yun yung altitude. And ang actual temperature is 520 minus 3.6 H over 1,000. Okay, so empirical yan, kaya tandaan yung units. Ang actual pressure is in the unit of inch mercury. Ang actual temperature is in the unit of Rankine. Ang height is in the unit of feet. So, kailangan tanda yung unit na yun. So, yan yung ating diesel electric power plant. Problem number 1. A 12 by 18 inch 4-cylinder 4-stroke single-acting diesel engine is rated at 200 brake horsepower at 260 RPM. Fuel consumption at rated load is 0.42 pound per brake horsepower hour
with a heating value of 18,920 BTU per pound. Compute the brake mean effective pressure. So, ito yung ating mga given. Meron tayong diameter, 12 inches. Kaya sabihin na natin yan ay 1 foot. Convert na. Ang ating stroke, 18 inches. In conversion, that is 1.5 feet. Then we have the number of cylinder, 4. Piston action is 1. 4 stroke, therefore ang K natin is 1/2. Then binigay yung power, 200 horsepower. Kita naman sa unit, yan ay brake horsepower. So brake power yan. We have the engine speed, 260 RPM. Okay, so yun lang yung ating kailangan sa problem. So the required is the mean effective pressure. Pero sinabi sa problem, brake. Okay? So, ito yung ating formula. So, kung hinahanap ang brake, so define lang natin ang brake power. Okay, that is brake mean effective pressure, then volume displaced. And take note, ang volume displaced natin, ito naman yung formula. Okay, so pwede natin kunin muna ang volume displaced. So, substitute lang natin yung mga given natin. Volume displaced now is 616.61 cubic feet per minute. Okay, magka-cancel na yung revolution dyan kasi yan is per revolution naman. Then, once na makuha na natin yung volume displaced, pwede natin substitute dito sa ating original equation. Okay, we have now 200 horsepower equals the brake mean effective pressure, and then yung volume displaced. Okay, kaya lang, hindi pa natin makuha yung gusto nating unit sa pressure. So, gagawin natin, maglalagay tayo ng conversion. So, lagay natin yung conversion. We have 144 inch square per feet square. So, magka-cancel ang feet square. May iwan yung feet dito. Then, isa pa, yung horsepower. So, conversion, we have 1 horsepower, 33,000 foot-pound per minute. So, tataas yung minute yan. Cancel yung minute. Cancel yung natirang feet. Cancel din ang horsepower. So, lalabas ang unit natin. Okay, ang unit ay in terms of pounds and inch square. So, that is 74.33 PSI.